Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina po ay dumalaw ako sa aking nanay, kasama kong mga kapatid ko, kasama kong asawa ko. Dahil po ang aking nanay ay 84 years old na. Siya po ay mayroong sakit na dementia. Yung nakakalimutan niya na lahat ng bagay, nagsi-zero memory po siya. Maging kami ay hindi niya na rin po nakikilala. Siya po ay inaalagaan sa isang clinic na doon na po siya halos nakatira, dinadalaw-dalaw na lamang po namin. At doon po ay tinuturuan siyang muli. No? Nag-i-start ulit na turuan siyang kumain, uminom, lahat po ng bagay na nakalimutan niya. Kung hindi po siya nadala doon sa clinic po na yon, para po siyang bahay kalinga. No? Marami po silang nandoon na inaalagaan para humaba pa po ang buhay ng ating mga mahal na nanay, ating mga mahal na tatay, mahal na lolo at lola. Doon po nagpapasalamat ako sa mga staff po ng bahay kalinga po na yon, sa mga doktor, at maging doon sa nag-aalaga po sa aming nanay. Yan po ang aming picture kanina habang kami po ay nandoon. At yung lugar po na yan ay diyan po sa Taguig. Mga kapatid, meron pong nag-comment doon sa vlog ko po kahapon tungkol doon sa suksukan ng dipstick na dinugtungan, hinabaan, para mapandaya, no, makapandaya at hindi tatalsik yung langis doon sa suksukan ng dipstick. Ngayon, nag-comment po yung mismong may-ari noon, si Sadjes A. Borja. Sabi po niya doon sa chat room na ginagawa namin, kapag po kayo nagpagawa dito sa amin, meron tayong ginagawang chat room sa Viber. At sabi po ni Sadjes A. Borja, "Good morning, ma'am. Sa akin iyang sportivo block po post nyo kagabi. I agree na putulin yung extension na gumawa and any further related repair. Extend my thank to Sir Randy." Yun po kasi nakita ko kahapon doon, dinugtungan nga yung dulo ng suksukan ng dipstick para po makapandaya nga, hindi lumabas yung usok doon, yung blow-by, at hindi rin po tumilamsik yung langis. Paano po ba nangyari yun? Ito mga kapatid. Ako po ay naka 360 camera ngayon. Si Glenn ay nagpapahinga. Halimbawa po, ito yung ating crankcase. No? Ayan yung langis. Ngayon, ito yung ating suksukan ng dipstick. Ang standard po kasi talaga na posisyon ng suksukan ng dipstick na yan, ay ganyan po. Kung ito po yung langis natin, puno na, hindi naman po kailangang lumubog nitong suksukan ng dipstick. Hindi kailangan lumubog siya na ganon. So dapat nandito lamang siya sa ibabaw, at yung dulo kasi noon ay yun ng mismong dipstick. Mga ganyang kahaba yon, yung dulo ng dipstick. So merong dalawang tuldok yon, yung iba naman merong gatla, no, na inuukaan yon na low and full, no, yung langis natin. So ganito ang standard niya, parang ganyan. Yan. Tapos mahaba na rito yung dipstick. Kaso ang ginawa nila, dinugtungan yun. So pag dinugtungan mo yun, ang mangyayari, nakaganyan po siya. So pag nakaganon, halimbawa ito na, no, siyempre nakasara yan, walang papasok na langis dito sa loob nito. Kung meron mang papasok na langis sa loob nito, ay yung mapipilitan na lang pumasok kasi nga nakasara to palagi dahil nga mayroong dipstick. So pag nakasara yon, ganyan ang mangyayari. Walang papasok na langis. Unless nakabukas yon, ganyan, o merong papasok pero hindi pa rin niya kayang pasukin ng todo yung suksukan ng dipstick na yon. Halimbawa ganito, nilagay ko yan. Ito ngayon yung pumasok na langis. Di ba? Pero kung yun ay nakasara, walang papasok doon, ang problema doon, hindi mo ngayon masusukat yung tamang level ng oil. So pag hindi mo nasukat yung tamang level ng oil, edi siyempre, paano kung yan ay kaunti na lang talaga yung oil mo doon sa engine mo, hindi mo masukat, ang akala mo puno pa, or baka naman mamaya, marami pala, eksakto pa yung langis mo, dagdag ka ngayon ng dagdag dahil hindi mo nga masukat yung tamang level, delikado rin po sa makina yon. Ngayon, ano po bang iniwasan doon? Bakit dinugtungan yon? Kasi po, pag nakaganito siya na nakaangat, so siyempre, umaandar ang makina natin, may blow-by ka na, yung usok ng combustion na lumulusot doon sa piston ring sa baba, pumupunta dito yun. Kung halimbawa, ito yung crankcase. Ito yung usok na yun, nasa ibabaw nito. Yung usok na yun, dadaan ngayon dito sa dipstick, sa suksukan ng dipstick, aangat dito. Kung may blow-by ka na. Kaya kung malakas ng blow-by mo, talagang malakas ang usok dito. At minsan may kasama pang langis yun. Kasi nga, ito ang kanyang posisyon. Parang nakaganyan, nakaangat siya. Ang ginawa kasi, inilubog tong ganun. O wala talagang usok na iilalim dito sa langis.
At hindi rin niya kakayanin na patalsikin dito yung langis kasi nga nakalubog siyang ganon. Eh bakit ko po ba binibring up to? Ito po kasi may nag-comment po. Ito naman pong nag-comment ay talaga naman pong avid viewer din po ng aking mga vlog. Ito po yung comment niya. Si Kamekaniko Mix TV. Sir, wala namang problema kahit habaan ang dulo ng dipstick. Wala po ang problema dyan. Wala nga yung problema doon. Pero Sir Mekaniko, ang problema doon, hindi mo nga masusukat yung tamang level ng langis. At pangalawa, bakit mo hahabaan? Hindi mo siya kailangang habaan. Ang problema doon, bakit hinabaan? Ano ang gustong palitawin? Di ba? Kasi baka mamaya, merong nag-buy and sell, merong usok ng langis, may blow-by, may talsik pa. So para hindi lumabas yung usok ng langis na yon at yung talsik ng langis, yung pinakamabilis na pwedeng gawin, habaan to. Habaan ngayon yung suksukan ng dipstick. At pag hinabaan mo yun, talagang walang lulusot na usok at walang tatalsik na langis. Yun yung pinakamabilis. Ano yung matagal para mawala yung usok ng langis at mawala yung talsik? Siyempre, general overhaul mo. Kailangan mawala yung leak ng compression doon sa ilalim, pumupunta sa crankcase. Yung mga piston rin kasi, kung halimbawa worn out na yan, may tagas na dyan, yung compression, di ba? Boom, sumabog. Sa halip na yun ilalabas sa exhaust, may lumalabas dito sa ilalim. Yung compression na stroke, compress niya, tapos bubuga yung diesel or gasolina, sasabog yun. Pag sabog nun, biglang bababang ganun yun. Para iikot naman niya yung sigunyal, apat yun. Connecting rod yan, 4 na piston yan. So yun na nag-aakyat baba. Paano nga kung lumulusot na sa ilalim? Dahil sira na ang piston ring mo or may problema na ang liner mo, lulusot sa ilalim yun. At yun ngayon, yung usok na lalabas dito, ibebenta mo. Diba? Makikita yun, karamihan ng bumibili, halos lahat, unang tinitignan ay yung usok doon sa dipstick. Baka may talsik. So ano yung pinakamabilis na gagawin mo? Yun nagdugtong. Kung sinasabi ni Sir Mekaniko na walang problema, walang problema. Pero may problema pa rin kasi hindi mo talaga masusukat yung tamang level ng langis. Hindi yun ganun naka-design, sir. Hindi yun ganun naka-design. Kaya kung yun ay dinugtungan, yung suksukan ng dipstick, may itinatago doon. May pandaraya doon. Kaya po kung halimbawa, makatsyempo kayo niyan, no? Yung kasing pinakamadali, lalo na sa crosswind, ilang tornilyo lang yun? 2. Isa sa baba, isa sa taas. Yung pinaka-bracket niya, madudukot mo na yun. May o-ring lang naman yun. Paano kung may dugto nga yung inyong suksukan ng dipstick? Delikado yun. No? Hindi nyo masusukat yung tamang level ng langis. Kaya po, ang sabi naman nung may-ari nito, putulin na raw yung extension at kung merong mga further repair pa, ay yun nga po, ay gawin na rin daw po namin. Kaya po, nagpapasalamat po siya sa atin, si Sahes A. Borja. Ngayon mga kapatid, balik naman tayo dito sa Ford na dinala sa amin kahapon. Yung Ford Raptor na umuuga na yung kanyang clutch pan. Ibinlag ko rin po yung kahapon at sabi ko nga may problema yung kanyang clutch pan assembly. Ito nga po yun. Ito po, talagang sirang-sira po yung bearing nito. Ito yung bearing niya. Ayan, ito po yung bearing, nasira yung bearing niya. Ayan po yung umiingay. Mabuti na nga lang po at nadala na dito kasi kung nagamit pa ng nagamit ito mga kapatid, talagang masisira po yung kanilang sasakyan. Kasi pag kumalas itong assembly na to, baka kung ano ang tamaan yan doon sa may engine bay, marami pong masisira. Ngayon, meron pala akong pyesa nito na nandoon lamang sa baba sa kainta. Kukunin ko po, ipapadala ko po yung bukas ng umaga para mapalitan na po natin ito pong clutch pan assembly, no? Nung Ford Raptor po na yon. Meron pong nag-comment dito. Autorans, nanonood ako sa mga vlogs nyo. Di ba ang dami din pinapaayos sa inyo na mga Japanese cars? Bakit pag Ford ang nasisira, parang bias kayo? Bakit si Mats Mechanic bumibili ng Ford Raptor? Teka, walang walang connect yung si Mats Mechanic Pero alam mo, si Matski, idol ko po yan. Batang-bata pa yan, magiging agila yan pagdating ng panahon. At yan ay legit na INC, kabrad ko rin po yan. Si Mats Mechanic bumibili ng Ford, ako bumibili ng Japan. Kasi po, si Mats Mechanic talagang expert yan sa lahat ng klase ng mga US brand na mga sasakyan. At marami siyang pyesa niyan. Ngayon,
si Match Mechanic, marami rin talagang ginagawang Ford yan. Kumbaga sa ano, simple na sa kanya ang mga Ford. Marami siyang pyesa niyan. At kung siya ang bibili niyan at aayusin niya at ibebenta niya, sigurado talagang okay yan. Ganon din naman sa amin. Kung ako po ang bibili ng sasakyan, halimbawa, kabibili ko lang na Camry, 100,000 lang ang bili ko. Tapos may binili rin akong City, 100,000 din, Honda City, 2010 model, maayos na maayos pa, kailangan ko lang pinturahan. Kasi marami rin akong pyesa ng mga yon at alam ko kung saan kukuha ng pyesa. So ganun lamang po yun. Pero parehas po kami ni Match Mechanic na kapag ipinakita namin yung sira ni Ford, yung sira ni Honda, yung sira ni Toyota, hindi po masasabing bias. Yung ipinapakita po namin ay magiging awareness po yun doon sa mga nagmamay-ari ng mga sasakyan po na yan kung yan ay masisira. At alam nyo na ngayon kung ano ang inyong dapat gawin na makakapag-ingat po kayo. Wala pong bias doon. Kung meron lang akong mga pyesa talaga ng Ford na yan, ang lalaki po kasi. Ayoko na ng malaking sasakyan kasi nga walang maparkingan dito. Bibili po ako ng Ford kung meron talagang maibebenta sa aking Ford na mura. Kaso wala. Ang mahal ni Ford, mga kapatid. Kaso 50,000 lang ang tinakbo, sira na to. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Hindi ko sinisiraan si Ford. Sira talaga Diba? Wala pong bias doon. At least malalaman nyo ngayon na yung palang clutch fan assembly nito, kapag ito'y napabayaan mo, may narinig ka ng ingay, may kumakalansing na, hindi mo pa pinaayos, anong mangyayari? Masisira talaga. O kaya bihira mong gamitin, yung Ford po kasi na to, 50,000+ lang ang tinakbo, ilang taon na rin tong Raptor na to. Diba? Bihirang gamitin, at baka nga ang nangyayari dito ay mahilig mag-engine wash yung may-ari. Kasi pag mahilig kang mag-engine wash, itong bearing na to, pinapasok ng tubig yan, madali ring masisira. Pero kung hindi ganun ang senaryo, baka talagang mahinang pyesa. Huwag nyo pong isipin na ako ay bias. Ipinapakita namin sa inyo lahat. Wala na tayong itinatago. Kahit naman yung mga Toyota, kahit naman yung mga Mitsubishi. Yung mga weakness nila, yung weakness ng mga makina nila, ipinapakita natin. Kaya lang si Ford, nagkakasunod-sunod po. Ito nga lang, yung differential nung Ford Ranger ni Major Diba? Kumuha na tayo ng surplus. Tapos yung water pump. Ang babago pa ng mga sasakyan na yan. Pati nga yung transmission ni Kuya Berto. Ayan, ino-overhaul na namin. Ang babago pa ng mga sasakyan na yan. Ipinapakita po namin sa inyo. Meron nga kaming naging customer, kalalabas lang nung kanyang Toyota. Kahapon yata yun. Ang ugali pala nung may-ari nun, palagi siyang nag-engine wash. Ngayon, inayos namin yung kanyang transmission. Pag start sa umaga, pag malamig, nanginginig ang makina. Alam naman pala nung may-ari yun na ganon, na nanginginig siya. Gusto sana naman naming mawala yon. Kaya lang yung inig ng makina niya, nagdududa na ngayon ako. Baka yung mga ganitong bearing niya sa pulley, affected na dahil palagi siyang nag-engine wash. Ang sabi po, kinokobera naman daw yung mga dapat koberan, binabalutan. Halimbawa, alternator, siguro yung mga electronics, yung mga fuse box, kinokobera niya. Yung bearing, hindi mo naman makokoberan yun. Hindi mo matatakpan ng plastic yun. Tapos bobombahin mo ng high pressure. Papasukin ng tubig yung mga bearings na yan. Ang dami niyan. Halos lahat ng pulley dyan, may bearing yan. Masisira po talaga. Kaya ganun ang nangyari doon sa in-release naming Toyota kahapon. Pag andar mo sa umpisa, start mo maingay, nanginginig, pero hintayin mo uminit, pumipino. Darating ang panahon, bigla na lang masisira bearing yan. Mag-i-stall yan, titirik po yan. At ito po yung pinakahuling comment na sasagutin ko po ngayon. Mula po kay Orlando Mendoza. Kabayang Randy, anong dahilan at nagkakaroon ng maraming carbon sa intake manifold niya? At anong paraan para maiwasan sa kagaya kung may sasakyan? Always watching your vlog from Oslo, Norway. Ito po, Sir Orlando Mendoza. Ang isa po talagang nagkokos para dumami ang carbon deposits, pati yung mga soot na nandiyan po sa ating intake manifold, pati doon sa EGR, ay yun pong EGR din. No? Yung proseso ng recirculation, yung exhaust gas recirculation, EGR po yun. Ano po ba ibig sabihin nun? Exhaust gas. Yung usok ng tambucho, binabalik mo ulit doon sa intake manifold. Yung usok ng tambucho na yan, sa tambucho nga nakikita nyo, di ba? Makapal yung carbon doon. Kaso, ibinabalik yan ulit sa makina para po pahinain yung combustion at lumamig yung makina at mabawasan po yung NOx
yung nitrogen oxide. Kasi po habang lumalakas ang timpla ng nitrogen oxide, dumadami po ang NOx natin, yan naman po ay nagkukos po ng problema sa ating emisyon. Pwede pong magkasakit ang mga tao, nakakakuha po ng sakit diyan po sa NOx na yan. Kaya po sa emission, ipinagbabawal po ang mataas na content ng NOx, ng nitrogen oxide. At para iyon ay mabawasan, yung trabaho po ng EGR, exhaust gas recirculation, ibabalik niya yung patay na gas na yon sa intake manifold para mabawasan yung combustion. Hindi naman totally lahat ibinabalik. Portion lang yon. Kasi nga po yung valve ng EGR, bumubukas-bukas lang naman yan. Pagkakailangan na, kapag ka narating niya na yung panahon na kailangan na siyang bubukas yun, papasok ngayon yung exhaust gas doon sa loob ng intake manifold at yun marumi yun. Kaya lang wala ng oxygen yun. Kaya hindi yun magkukos ngayon para magkaroon ng mas malakas na combustion. Kasi po tandaan nyo, yung air and fuel mixture, yung air ay maraming oxygen din doon at sasabayan ng fuel at i-compress ngayon yan, magkakaroon ng pagsabog. So yun ngayon yung nangyayari sa ating mga makina. Ngayon kapag ka mainit na at doon lumalabas yung NOx, yung nitrogen oxide, kailangan bawasan yun. Paano mo babawasan yun? Ibubukas ngayon yung valve ng ating EGR para pumasok naman doon yung exhaust gas na galing doon sa product of combustion, pahihinain niya ngayon yung trabaho ng ating makina. Hihina ngayon ng combustion. Kaya yung mga naka-EGR, humihina yan eh. Kapag gumagana yung EGR, humihina yan. Kaya nga ang ginagawa ng iba, binablank yan. Para talagang dire-diretso, malakas ang iyong combustion, malakas ang iyong makina, at walang papasok na dumi. Kasi walang exhaust gas na papasok kasi naka-blank eh. Hinarangan nila. So, iyon po yun. Kaya dumudumi ay dahil po doon sa proseso ng exhaust gas recirculation. At iyon ay kailangan. Yun po ay nasa Clean Air Act, nasa batas po yan na hindi niyo yan pwedeng barahan. Kaya po pag talagang naghigpit na ang emission testing natin at nalaman na yung inyong EGR ay binarahan nyo, baka bumagsak kayo sa emission or baka kayo ay makasuhan. Kaya lang dito sa Pilipinas, ang dami pang sasakyan na hindi nga Euro 2 o yung yung hindi umabot sa Euro 4, walang mga EGR yan. Paano huhulihin yung mga nagbablank ng EGR? Ang daming ang sasakyan, wala namang EGR. Di ba? Pero yung mga walang EGR, tignan nyo po ang intake manifold dyan, wala yang carbon, wala yang soot, lalong-lalo na yung mga diesel engine. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po ay lagi kayong manunood at kung may mga tanong po kayo, may mga comments po kayo, handa po nating sagutin yan. At yung pong nagsasabing bias po tayo, hindi po tayo bias. Ipinakikita lamang po natin yung mga nakikita nating problema sa mga sasakyan. At kung kayo may Ford, alagaan nyo pong mabuti ang inyong Ford kasi po masyado siyang komplikado. May mga pyesa talaga na hindi matibay. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.